Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Happy Sunday! namin kayo. Medyo na huli ha. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome ulit sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Atty. Jim De Leon. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras sa Vibe Check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Carlo Flores. Kaya paikutin ang Roleta at yung dyan Sister Radio dahil mapapanood tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook Livestream at PRTV Prime Media YouTube Livestream. Ako po si Cheska Persia. Lahat lang yan dito sa With due respect! Tatlo lang. Asa na si Ina, si Jan, tsaka si Clive? Lalo na yung Sana Clive. kayo. Richard Haydarian, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. Carlo Flores, Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong. Clive Argoines, seryoso, sincero, at yung buong Dino De Leon, Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No? Sabrina Gaca, Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado? at Cheska Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng Real talk lang Bawalang tayo. galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect. Yan. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang survey kung saan nagtablan na ang tambalang Robredo, Tulfo at Duterte Marcos sa mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. May epekto ba ang impeachment trial sa pagbababa ng numero ni Vice President Sara Duterte? Yes, Attorney Dino, napaka-malumanay naman ang boses mo. Tatalakayin din natin ang pinalawig na suspension sa aumento ng minimum wage sa Metro Manila. Tama ba ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court? Ihimayin din natin ang iba't ibang kontrobersya sa pahayag at pahayag na nagpapatuloy na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Dapat nga bang mahigpit sa pagkokomento ng prosekusyon at depensa? Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang Vibe Check! Para bang wala kayong energy today? Let's go! Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. O game, simulan natin ang talakayan sa panibagong survey ng Octa Research Group noong Hulyo kung saan tumabla na ang tambalan ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senador Raffy Tulfo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo laban sa tandem ni Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Kaya nga, Carlo, 45% ng respondents ang nagsabing iboboto nila si Pangulong para pas Pangulo si Robredo habang Vice President naman si Tulfo. Mas mataas ito kumpara sa 42% ni na Duterte at Marcos. Pero maituturing pa rin itong statistical tie dahil sa margin of error sa survey. Tama ka, Cheska. Wala. Wala direct. Yes. Tama ka, Cheska. O, simulan na natin ang diskusyon. pinakamalakas ah. Diba? Yan. Yan. Pinakamalakas ang suporta kay Robredo at Tulfo sa Luzon. Sa Luzon? Attorney. Okay. Habang hawak pa rin ni Duterte Marcos ang tandem ng Mindanao, syempre as expected. Ginawa na nga ng survey ang kasagsagan ng impeachment trial. Kaya naman ang tanong, may epekto nga ba ang ratings na ito dahil sa ongoing na paglilitis kay VP Sara, Attorney? Ayan. Nakauwi lang natin Opo. from Naga kaninang umaga. Congratulations ulit sa Angat Buhay sa matagumpay na pagdadaos ng Angat Buhay Run. Yeah. Second leg na ito, no? So yun. Tayo na. No? Para lang maalala ng mga kababayan natin, nung huling ginawang survey yung Octa Research, unti-unting humahabol si VP si VP Leni at Senator Raffy Tulfo sa tandem na Duterte Marcos. Ngayon naging statistical tie na siya. So pag tinignan natin, pag bin-breakdown natin, lamang na yung tandem na Robredo Tulfo sa Luzon at tie siya sa Visayas. At syempre, alam naman natin, hindi na nakakagulat na yamadong-yamado ang Duterte-Marcos tandem sa Mindanao. So, Ang una, ano masasabi natin doon? Ang una,
Ako, ang dami ko kasi kaibigan na ngayon kaibigan mga opisyales sa Mindanao, tsaka mga tao sa Mindanao, no? Ang dami ko narinig na pagod na sila na na-equate yung mga Duterte sa Mindanao. So, optics-wise, sinusuportahan daw nila si Duterte, pero pag nagkaroon na ng viable candidate, ang dami na nagsasabi na hindi na nila susuportahan to si si Sara Duterte. No? That's first. The second one, tandaan natin na itong si VP Lenny, ito ang pinakamataas niyang showing sa survey sa Oo. president in history. Compared to yun noong 2022 na pagtakbo niya. Hanggang tumakbo siya hanggang dulo ng daigdig, hindi umabot ng ganyang kataas, 'di ba? Expected lang yan na tumaas pa, lalong-lalo na hindi pa siya nagdedeklara. Compared dun sa isa At yung kalaban niya, nagdeklara na, dapat nag-consolidate na ng forces, dapat marami na nagsabi na gusto siyang suportahan at nangangampanya na para sa kanya. Yes. Pero it seems like the complexion has changed. It looks like na yung pagdeklara niya, pababa pa ng pababa. No? And pangatlo, I think it's not necessarily because of the impeachment trial. Although nakita naman natin kung paano yung pambababoy nila sa mga institusyon, gaano yung pambabaruba nila sa pera ng taong bayan. I think largely, and kasama na dyan ang administrasyon ngayon, no? The Filipino people is looking for a better alternative. The Filipino people, I think, is looking for a good governance. Sawang-sawa na siguro din sila sa bangayan ng Marcos Duterte. Sawang-sawa na sila sa flood control scandal. Sawang-sawa na sila sa malawakang patayan. Yes. Sawang-sawa na sila sa bastos at walang modo. And I think nakikita na rin yung sentimiento na ang gusto na nila, good governance, maaasahan mo, malinis, tapat, at saka wala kang masasabi at nagde-deliver ng resulta. Yes. At wala namang duda talaga na kay Lenny Robredo may resulta, hindi bastos at walang modo, at hindi mo masasabing magnanakaw. In fact, yung height nung pang-aasar nila ng 2022, ang kaya lang na sabihin, Lenny Lugaw. Lenny Lutang. Lutang. Kasi siguro lahat naman tayo nagmi-misspeak. Yung depensa nga, nag-misspeak di ba? Lahat naman tayo nagmi-misspeak. Minsan, di ba, may sasabihin lang na word, ma-alternate. Tayo nga dito, sa with Yung due isa respect, nga may script na nga minsan, nagkakamali pa, that's normal. Oo. Pero at least makikita mo, si Lenny Robredo, hindi niloloko ang taong bayan, no? Sincero, magaling, matalino, ekonomista, abogado, no? And ultimately, laging nagde-deliver ng results. Correct. Sa akin, what's interesting about this survey is yung pagtanong niya, it's per tandem. Hindi siya individually. Na individual yung tanong sa Pangulo, individual yung tanong kung sinong gusto mong Vice President. Pinag-tandem ng survey na ito. Sino po ba ang mas may prefer kapag pinag-tandem natin si Robredo and Tulfo? At nakita naman natin, hindi, historically, hindi naman politically aligned sa kulay si Robredo at si Tulfo. Pero pag pinagsasama silang dalawa, mas lumalakas yung puwersa nito. So it's one thing na sana makonsider, no, ni Lenny Robredo and ni Sir Raffy Tulfo in the future if they have any plans to run. At nakita rin natin yung pagtandem kay Duterte at kay Amy Marcos, siguro may effect rin sa pagbaba. Una, kay Amy Pagbaba? Marcos, sa pagbaba. Kay Senator, Sino ba nagpababa? Igat-igatan mo naman, huwag ka naman. Sino ba nagpababa dito? Sino Si ba Senator nagpababa? Amy Marcos ba? Kasi Si VP Sara? si Senator Amy Marcos na nagpababa. Kaya nagpababa. Okay. Kasi nga po, nakita naman natin yung Solid North, baka hindi na niya masyadong makuha because of her alitan ngayon sa kanyang pamilyang Marcos. At kaya Vice President Sara Duterte, may epekto nga siguro yung paglilitis ngayon sa trial. At the same time, marami na ring mga Bisaya at Mindanaon ang nagsasabi na hindi porket Bisaya kami at Mindanaon ay iboboto namin yan pagkapangulo kung may balak, kung tutuloy man siyang tumakbo sa 2028 elections. Kasi nakikita na nga nila, yung pondo namin, nilulustay niya. So, yun ang talagang nakaka-resonate sa mga Pilipino dahil ang dami ngayon walang trabaho, ang dami ngayon kumakalamansian, ang dami ngayon nahihirapan pagpasok, pag-commute dahil sa flood control, sa mga palpak na flood control na yan. So, yun yung nakaka-resonate talaga sa mga Pilipino nating mga kababayan. Gusto ko lang din didagdag na parang unti-unti na nababasag yung naratibo, yung kaisipan na hindi na matatalo, imposibleng talulin si VP Sara. Kasi dahil sinasabi nila, Tama. yamado na to, tapos na ang laban, GG, it's over.
mapakita naman natin na yung survey ngayon, nakita na naghahanap ng alternatibo yung mga taong bayan sa ganyang klaseng pamumuno. At biglang natin diin yung 13% na parang either hindi pa ayaw sumagot o hindi pa alam ang kanilang gagawin. So, ibig sabihin, malawak pa ang kumbaga ang playing field kung saan pwede pang mag-akit ng mga pwedeng maging botante supporter ng mga magkabilang panig. Pero medyo decisive na rin, no? Tsaka either na lang bababa or tataas yan. Pero tama yung sabi mo, Cheska, kanina, no? Hypothetical tandem ito. Yes. No? And ang importante sa isang tandem is dapat nagkakaroon tayo ng Big Ted Coalition. So makikita natin, sabi mo nga kanina, hindi historically magkasama itong si Tulfo tsaka si Robredo, no? Pero kahit na dyan, kasi yung kabila, sindikato, matagal na magkakasama mga sindikato, di ba? Itong si Marcos, di ba? Si Ivy Marcos, tsaka itong si Sara Duterte. Sindikato yan Kasama siguro yung mga Senate slate na napipiliin nila. Ang tawag dyan, puro mga kawatan. Ang tawag dyan, kung samahan ng mga magdanakaw tsaka kriminal, sindikato. Sindikato talaga. Ano na yun, accepted din ng taong bayan, no? Pero itong sa kabila, parang magkakaroon ka pa ng konting, magkasama sila. Yes. Historically, hindi kasi magkasama yun Pero nakikita natin na yun yung sinatawag nating Big Ten Coalition. Yes. Sa aking palagay lang, sa aking palagay. The reason why this tandem works, apart from the fact na Big Ten Coalition ito, is parang complementing yung personality. Yeah. Kung ikukumpara mo dun sa kabila, anong ibig sabihin ko nito? You cannot expect Leni Robredo to engage in a tit-for-tat with the other side. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo maiisip na si Leni Robredo kung mumurahin siya, makikipagbardagulan, makikipagmurahan, or sasagutin sila ng pabalang. No, hindi ganyan si Leni Robredo, kaya nga sinasabi sa kanya, ang criticism sa kanya, para mahina yata to, hindi niya kayang sabayan. Yung mga yun, which is I doubt, no? Si Leni Robredo, ang hirap magpigil, At sa aking palagay ay kalakasan yan. Kahit na iniinsulto ka na, kahit mali-mali na sila, she never loses her composure. Correct. She never loses sight of what is important, no? Pero gusto din kasi ng taong bayan na may sumasagot dito sa mga ito. At sa aking palagay, kayang-kaya ni Raffy Tulfo na sagutin lahat ng mga barubal nilang salita, but at the same time, hindi na mag-engage ng barubal, action man din yan, no? At saka, sasagutin niya ng derechuhan itong mga ito. So I think it's a very good tandem. I hope and pray that when the time comes that they get elected, it will actually work. Sana magkaroon sila ng unity, yung totoong unity naman. Hindi naman yung parang Unity para sa taong bayan. ang sinasabi nila, di ba? Unity, unity, unity. Wala pang 6 na buwan, nagbabardagulan na Hanggang ngayon, nagbabardagulan kayo Anong unity ang pinagsasabi ninyo? Hoy, Sara! Unity ang kampanya mo. Bakit naman, di ba? Bakit di mo suportahan? Di ba? Sabi mo mga, I love you, BBM. Kulang na lang may muwa, sup, di ba? Yung parang doon sa mga text messages na makikita mo. Pero ngayon, ikaw ay nangunguna na gusto mo ipapatay. Anong kalokohan na naman yan? Kasi hindi kayo sanay na hindi kayo reina at hari. Yes. First time kayo na hindi reina at hari. Kasi sa Davao, reina at hari kayo. 6 years, reina at hari kayo. Ngayon, hindi kayo reina at hari. Galit na galit ka dito kay Bongbong Marcos. Di ba? Unity Ang gusto ninyo dati, pero binola nyo yung taong bayan. Hopefully, in 2028, totoong unity ang makikita natin. At gusto ko lang sabihin, kaya sa kabila, mahirap naman talaga na pagpapataas at hindi magpabababa itong si Ivy Marcos. Kasi itong si Ivy Marcos, talaga namang ayaw mo naman talaga iboto yung ganyan. Peking Ilocano, no? Pang peke? Traidor, di ba? Peke lahat, di ba? Ang makikita mo dyan, no? At traidor talaga. Di ba? Ayaw na yung mga Ilocano yung mga traidor. So, gets ko kung bakit magpapababa itong si Ivy Marcos imbis na magpataas. Baka pag nilagyan ng ibang tandem for Vice President, baka naman tumaas itong si Sara Duterte. Gusto kong itry is Sara Duterte, Robin Padilla. Tingnan natin. Baka malay naman yung resulta niya pagka gumanda. Baka man yung resulta pagka si Sara at saka si Robin Pababa ng Padilla. pababa. Hindi ko lang alam kung matalino yung tandem na yon. Hindi ko lang sure kung matalino yung tandem na yon. Ang huli ko na lang masasabi, may pag-asa po. Ang nakita ko sa survey na to, may pag-asa. Kasi yung mga tao, nangangarap pa rin sila sa mas magandang Pilipinas and they are willing to bet on this hypothetical tandem. May pag-asa po. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Pinakamaraming botante ay kabataan. Yes. Gen Z and Millennials. Gen Z and Millennials. 7 in 10. At kung nakikita natin yung ganyang improvement sa survey, tingin ko naman meron talagang pag-asa. Syempre, hindi naman kami pwede lang ang dumaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Estrenta
At syempre, babasahin namin yung inyong mga opinion sa komento sa segment na Take It or Cleave It na wala si Cleave. Hoy, Cleve! Paturtur ka pa kung saan ka nagpupunta. Bumalik ka na dito. Ay, hindi pala ikaw, Tapi. Lagay mo ka sa ruleta mamaya. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang suspensyon sa pagpapatupad ng dagdag sahod sa Metro Manila. Dito lang yan sa With Due Respect! Hindi kaya hinahanda niyo iba kayong senatorial campaign. Yun na nga. Oo, kaya pala nga. Welcome back! Energy! Energy! Wala kasi si Richard. Kape. Ayan, namimiss namin yung tatlong wala po. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa pinalawig na suspensyon sa implementasyon ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang ipinalabas na temporary restraining order noong Biyernes. Kaya nga, Cheska, naniniwala si Pasig RTC Presiding Judge Mary Joyce. Gusto ko lang sabihin, ibahin yung tono Manong Song, na makabubuti para sa lahat ng stakeholders na ipansamantalang ipatigil ang pagpapatupad ng dagdag sahod dahil posibleng marami ang mawalan ng trabaho. Iniutos din ng korteng maglagak ang mga petitioner ng, napaka-imposible nito sa akin palagay, 10 billion pesos na injunction bond. Pero Dino, nakatakdang iapila ng TUCP ang desisyon ng korte, kabilang na ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema. Ayon sa grupo, layo nitong maiwasan ang iba pang petisyon laban sa mga susunod na wage hike sa hinaharap. Tama ba ang naging desisyon ng korte kahit nakasaad sa labor law na hindi dapat magpalabas ang TRO sa aumento ng sahod? Lahat ng yan, tatalakayan natin dito sa Deep Dive! Ready ka na ba? Deep Dive! Oh, ito muna, siguro boboses muna ako bilang nagpapasahod ng mga minimum wage ng mga employees. Okay. Mahirap din ang ang naging epekto ng pagtaas ng minimum wage sa ating mga, lalo na sa mga MSMEs. Damang-dama naman natin yung bigat ng 60 pesos na itataas sa panahon na nagtataas yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Tsaka syempre, dahil medyo mabagal ang ating ekonomiya ngayon, hindi rin masyadong malakas ang paggastos ng mga Pilipino. So, ibig sabihin, talagang lubos na makaka-apekto itong wage increase. Pero, yun na nga ang tanong, Dino, bilang abogado, ang ginawa kasi namin sa negosyo namin ay hindi namin sinuspinde. No, patuloy pa rin namin binibigay yung 60 pesos na wage na aumento dahil syempre, alam naman natin mahirap ang buhay. Yes. Pero yun na naman, ang taong bayan na naman, ang middle class na naman ang magtitiis at mag-absorb nitong impact na to habang nagdidiskusyon pa yung executive at ang judiciary. Pero Dino, sabi nga kanina, first time in the history of the wage increases na nagkaroon ng TRO sa pagkakaalala ko sa wage increase. Kasi di ba, exclusive dapat na pag-determine ng salary at wages ang executive per labor law. Alalahanin natin the country is a country of laws rather than of men. Ibig sabihin, men and women, ibig sabihin, batas ang pinakabatas dito. Ibig sabihin, kailangan natin sundan ang batas. At ano ang sabi ng batas? Ano ba ang proseso ng pagpapasya ng batas? Ito po ang proseso ng pagpapasya ng batas, 3 reading sa House of Representatives, 3 reading sa Senado. Pagkatapos niyan, yung version nila, pagsasamahin, sisiguraduhin na maayos, magbabaycam, no? Pagkatapos pupunta sa executive, pipirmahan ng executive, magiging batas, ipapublish, at yan ay kailangan sundin ng mga korte. Yes. No? Unless, of course, ide-declare na unconstitutional yung batas. No? Ibig sabihin, hindi consistent sa Constitution. Ano ba nakalagay sa batas? Saan po yung batas na ito? Sa Labor Code. Article 126, basa. Sabihin niyo naman basa. Basa! Basa, okay. Basa, So, basa. sabi dito, prohibition against injunction. Okay? No preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against any proceedings
before the commission or the regional boards. Ano yung commission na pinag-uusapan dito? Yung National Wages Productivity Board, no? Okay. Ibig sabihin po, bago po kasi magtaas ng sahod, nagkakaroon ng hearing yan. Nagkakaroon ng position papers, kasama na dyan ang MSMEs, ang negosyo, at saka unions. mga unions. Ide-determine ngayon based on economic indicators, kaya ba? Based on economic indicators, paano ba mabubuhay ang pamilya? Kasi sabi mo nga, Carlo, kanina, nahihirapan ng mga negosyo. Tama? Nahihirapan, maliliit man o malalaki. Tama? Correct. Lahat naman tayo nahihirapan. Nagpapasweldo rin ako. Tama? Tama. So ano ibig sabihin yan? Kung nahihirapan yung negosyo, paano pa kaya yung ordinaryong tao? Yes. Paano pa kaya yung ordinaryong tao na alam naman natin na tumaas lahat ng presyo, tumaas lahat ng mga mabibili mo, gastusin, Pati kuryente man yan, gasolina man yan, pamasahe man yan, sardinas man yan, bigas man yan, tumaas lahat ang presyo, no? So, ngayon, sino ngayon ang titingnan ng batas para masiguro na hindi lahat maghihirap? Di taataasan talaga yung sweldo para hindi maging kawawa naman at gutom ang ordinaryong pamilya. Ang nagtataka ako dito is bakit nakialam yung korte, yung judikatura, with due respect of course to the presiding judge, kasi malinaw ang sinasabi ng batas. Alam nyo, bago kayo makakuha ng temporary restraining order at preliminary injunction, sa aming mga abogado, lagi namin sinasabi, hindi ganun kadali yan. Tanong nyo kung bakit. Bakit? Tanong nyo kung bakit. Kasi ang kailangan mong unang-unang ipatunayan ay yung tinatawag nating clear right. Malinaw pa sa sikat na araw na karapatan. Ang tanong, malinaw ba na karapatan ng mga negosyo na hindi sumunod sa pagtataas ng sahod? Baka daling ka sa dole pag di ka nag... Correct, hindi nila malinaw na karapatan eh. In fact, ang ginagawa namin sa preliminary injunction TRO hearing, sasabihin lang namin, hindi malinaw yung karapatan mo. In fact, hindi mo karapatan na humindi sa sweldo. Di ba, sa pagtaas ng sweldo? So kung wala kang clear right in esse, yung tawag, no? Clear right in esse, or right in esse or clear right, ibig sabihin, hindi pwede mag-issue ng injunction ng TRO kasi re-resolbihin na lang yon after the hearing on the merits. Tandaan mo to, preliminary injunction pa lang ito at temporary restraining order, hindi pa ito yung buong kaso. Magpapakita lang muna ng karapatan based on pleading, at kung hindi clear yon, hindi dapat mag-issue ng TRO at preliminary injunction. Wala pa tayo dun sa hearing on the merits. Kasi kung totoong may karapatan naman pala talaga yung mga nag-file nito, ultimately, sa huli, ibibigay ng korte yon. Pero hindi dapat nagkakaroon ng injunction and TRO. So sinasabi ba natin na hindi pwedeng i-reverse ng korte, no? Pwede. Pero hindi pwedeng preliminary injunction or TRO. Yun ang nakalagay dito sa batas, no? At exclusive domain to begin with, hindi through the regular courts, but to the National Wages Wages and Productivity Board. At kung sakasakaling hindi mag-a-agree, dapat doon final ito, tsaka kaakyat sa Korte Suprema. So, hindi ko makita, with due respect again to the Regional Trial Court, kung paano tayo napunta sa Regional Trial Court dito. Kasi nga may ginawa ngang body, the National Wages and Productivity Commission, ang lehislatura at ang ating bansa para mag-settle ng mga ganitong mga bagay. Kasi, tanong nyo kung bakit. Ay, bakit? Bakit, attorney? Kasi again, itong mga ganitong economic indicators, computation ng mga wages, no? Abogado lang naman kami. Kasama na dyan yung mga judges. Abogado lang ang aming training. Kailangan ito ng expertise. Yeah. Hindi ito madali. Kailangan ito ng multidisciplinary, taking a look at all the circumstances. Kaya nga napakahabang proseso ang pagdidetermina ng aumento sa sahod, hindi ba? Kaya nga parang isang beses lang siya sa isang taon nagaganap. Di ba, nire-review siya annually? Correct. Kaya nga with humility, pag ako yung judge, paano ko naman sasabihin na mas alam ko pa kung magkano dapat ang pagtaas ng sahod kumpara sa special body that was created for this. Kaya nga lagi ang sinasabi sa jurisprudence, pag may special body na nagdetermine noong mga facts and circumstances at nagdesisyon, usually the courts do not alter it and they defer to it because they have the technical expertise to do their job as opposed to
general jurisdictions of law, Yun. including the regional trial court. At attorney, matanong lang, bakit may utos din yung korte na magbayad sila ng injunction bond? Bakit yun mahalaga? Kasi nga, hindi pa determined ang totoong facts. Di ba? Hindi pa determined ang totoong rights. Preliminary eh. Yeah. So, para masuspend mo, bayad ka ng bond para may huhugutin ka agad yung mga workers kung sakasakaling matalo ka na doon sa main case. Nakuha mo? Pero sa aking palagay, 10 billion? Makatarungan ba yun? Hindi ko talaga maintindihan yung 10 Sinong billion. negosyo ang may 10 billion? Ay, Oo nga. alam ko may billion tinanggap. Pero baka sa bank account ni Sara Duterte, 6.9 billion, kulang na lang siya ng 3.1. Oo. Ano yan supposedly ito ay yung bond kasi, para Tataya mo yan, di ba? Oo, yun yung yun yung mag-aano mo na damage. May mapagkukunan mo sa danyos. Danyos. Yung lahat ng mga manggagawa, can you imagine? 10 billion lahat ng mga manggagawa si Sara Duterte, 6.9 billion sa loob ng kanyang bank account. Labas, pasok, di ba? 475,000 pesos kada oras ang ginagastos ni Sara Duterte doon sa 125 million na confidential funds. Ay, mamaya pa pala. Hindi ko na naman po mapigilan ang aking sarili dahil nakakapang-init ng ulo. Di ba? Pero idagdag ko lang, delikado kasi, no? Kasi pag every time may magsasabi na lang sa susunod na pag-uumento ng sahod, may magre-reklamo lang, tapos magiging sususpende na agad. Mare-reverse yung isang taon na pinaghihirapan ng DOLE at ng iba-ibang mga sektor. Na ganun lang bakadali, parang medyo meron ngang malaking injustice sa opinion ko na nangyari doon. sa akin, idagdag ko lang dun sa economics class namin dati, ine-explain niya bakit nagkakaroon ng wage hike. Kasi taon-taon po, tumataas yung inflation rate natin. So, tumataas yung presyo ng goods and services. Kaya kumbaga, yung wage hike na ito, sinasabayan lang natin yung inflation. Kung babasihan natin sa economics and sa math, kapag dinagdagan mo ng 85 pesos ang sweldo ng isang tao, ng isang manggagawa ngayon, katumbas lang siya sa pera na pinapasahod mo sa kanya last year. So technically, hindi tumaas ang spending power ng manggagawa. Sinasabayan lang natin yung pagtaas din ng price of goods and services. And nabasa ko rin, si DOLE Secretary Francis Tolentino, kinomend niya actually yung mga maliliit at malalaking negosyo na nagbigay pa rin ng 85 peso wage hike kahit may TRO ngayon sa Pasig Regional Trial Court. So it means, ang mga negosyante po natin, pwede nyo pa rin pong iakyat ang wage po ng inyong mga manggagawa by 85 pesos kahit po may TRO kung ito po ay ginugusto ninyo. Sa akin palagay huling-huli na, no, dangerous precedent. Gusto ko lang sabihin yung dangerous precedent na pumupunta sa courts of law na hindi naman expertise ito. Oo, lagi na lang pwedeng magpunta doon sa iba't ibang korte para kahit sino negosyante tapos masa-stop yung national wage hike, no. Very dangerous tong precedent na sinet nung presiding judge. I think there are groups who are taking a look at the possibility of disciplinary action. Nakikita ko kung bakit kasi malinaw yung sinabi ng batas. Very grave ba ang abuse ng discretion ba yan? Ang tawag namin dyan na possible ground, again, with due respect to the presiding judge, hindi ko naman alam kung, hindi ko na tinignan yung pangalan, no, out of deference. Pero ang nakita ko is some groups are taking a look at the possibility of initiating a disciplinary action on the ground of gross ignorance of the law. Kasi malinaw explicit yung binasa ko kanina, no. So nakikita ko yung possibility niyan, yung value niyan, tsaka yung sinasabi ko kaninang walang right in esse, no. Hulig lang gusto ko sabihin, no. Tanda rin natin sa mga negosyo natin, siguro, no, na ultimately, pag tumaas naman yung purchasing power ng bawat pamilya, babalik rin naman sa negosyo yan. Kasi, syempre, ibibili nila yan ng mga pangangailangan. Ibibili nila yan ng mga additional services. Kung mataas pa yung purchasing power nila, of course, yung konsepto ng marginal utility sa economics, maghahanap pa sila ng paglalagyan ng pera na yan. In short, pagka tinawataas rin ng purchasing power ng sambayan ng Pilipino, is nagiging mas active rin naman yung ekonomiya. Of course, syempre, sasabihin nila magkakaroon ng inflation. Kaya nga may debate yan Diba? Ano yung equilibrium? Ano yung gitna? No, na magpapalakas pa rin sa ating ekonomiya, but at the same time, kayang-kaya ng pamilyang gumastos, no, at mas maging economically, that is the best sweet spot. At hindi nakakapinsala sa mga negosyo. Correct. Hindi nakakapinsala ng malala. At ng kahit anong sektor. Kahit anong sektor ng malala,
may aray sa simula, pero ultimately, dahil may pambili sila, maganda rin sa negosyo. Di ba? Yun. So, yan yung pinag-uusapan dyan. Okay, bakang lalalim na naman tayo sa economics muna. Time out muna tayo dahil sa aming pagbabalik. Samahan nyo kami sa Meriendang Puno ng Bangayan. Dito lang yan sa... With due respect! Wait, Economics version. Tama-tama nakakagutom yung usap. Carlo, Mapapaghalataan na naman tayong hindi pa kumakain ngayong araw para ang sarap ng pagkain Direk, natin parang ngayon. paborito mo akong nagme-merienda. Basta ako, kumakain na ako, ha? Sige. Foodie kasi si Carlo eh. Ayan po, welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang po tayo ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itinatampok natin na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa Mukbangayan! Okay pala, fruit salad, Nagmamukbang na kakape. kami. Try nyo. Try nyo. Matamis, maasim, mabait. Ang mga issue ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Ayan na. Anong meron tayo ngayon, Carlo? Alam ko magbe-bare months na, pero ang kinakain natin ngayon ay direct na may fruit salad. Okay, kasi parang noong nakaraan, nanonood ako ng mga impeachment trial na mention ata ni Attorney Lorna Capul. Parang gumawa ata ng fruit salad itong mga sinulat nila sa acknowledgement receipt. Ano ba yung mga pangalan na doon? Kasi attorney Wala naman ako meron- nakitang kaong. Wala pa lang kaong to. Wala pa, ano? Wala. May mango. Wala pa lang pandikoko. Kaya pala hindi na ilagay sa resibo. Baka ito yung kinakain nung ginawa yung mga Diba? voucher. Walang pandikoko, walang Tapos, kaong. walang ilaw nun, kaya ang dilim. Andilim. Adilim. Kaya pala. Diba? Sa gabi nila ginawa yun eh. Kasi sabi ni Attorney, J. Kamote, Miggy Mango, May kamote. tsaka may keso na pagkamalas. Halo-halo dapat cheese kamote. Niloloko nyo ko di ba't fruit salad? Kamote, and then? Ba't bang init na Mango. ulo? Eh, nagloloko naman sa atin yung Cheese. Vice President. Oo nga, oo nga. May cheese May daw. cheese. Ano ba yung cheese? Yun, presiding officer. oh. Ay, diba? Sabi nga, hindi nga naman niya kamag-anak. Tapos may heart pa doon. O, yung mga senador. So, hindi ko alam, nanonood Umpang ko yata pala, ng umpang hearing ko. eh, no? Pero may fruit salad na daw. No? May fruit salad. Nakakapag-init ng ulo tong part na ito kasi Bakit ka mo? Oo, pag pinag-usapan natin yung confidential funds, no, ginawa nilang parang ATM. Kumbaga, ito yung tingin nila ha, at ito kasi yung ginawa nila sa Davao. Sino sila? Natin ha, yung mga Duterte, Okay. ever since, no? 54 billion na ba ang worth ng confidential funds yan? Tingnan nga natin, baka mali sila site ko, pero definitely 30 to 50 plus billion. Sa dami niyang, sa tagal nila sa poder, yan yung ginagawa nila dyan. Ano yung ginagawa? Tanong nyo kung ano. Ano? Ano? Kanina pa ako nagpapatanong ha. May laman pa yung bibig namin eh. Ano po? Ano ba? Ba't ka ba nagpaparecite ngayong araw dito? Ang ginagawa nila is ginagawa nilang parang discretionary funds. Yeah. Yung confidential funds. Para sa kanila pagdating sa confidential funds, bahala na sila kung paano gagastusin at saka bahala na kung paano nililiquidate, hindi sila titingnan. Sa Davao, walang nangahas na questionin kung paano nila gastusin itong confidential Bakit funds. ano ba mangyayari sa'yo kapag ka nangahas ka magtanong sa Davao? Di ba? Nakikita mo naman doon, huwag gayahin, patay. Di ba? Ganyan yan eh. Expertise ng mga Duterte ang patayan. At I will say it always because the estimate of the International Criminal Court is 12,000 to 30,000. The expertise of the Dutertes are taking advantage of the justice system, weaponizing it para patahimikin yung mga kalaban nila. Kung hindi ka ipakukulong, ipapapatay ka o ipatatanggal ka sa trabaho o sisirain yung karir mo o babastusin ka at ika-character assassinate ka online. Bakit ko alam yan? Bakit Kliyente ko mo? si Laila de Lima eh. Ganyan ang ginawa nila eh. No? Ang dami kong mga naging kliyente na mga pamilya na mga pinagpapapatay nitong sila Rodrigo Duterte. So walang komisyon sa kanila dito sa Davao ng matagal. Confidential funds, Pag-angat oo. nila doon sa Office of the Vice President at Department of Education na gawa nila, di pinagagastos nila na parang ATM nilang sariling pera. At attorney, balikan natin yung mga pangalan na to.
lahat sila halos acknowledgement receipt for giving information. Supposedly. Supposedly. Napakadali nga naman mag-imbento ng mga ganung bagay kasi wala nga silang proof of success, sinasabi nga ng mga people from COA ICFAO. Correct. So kaya naki-question nga sila, kaya nagkaroon ng notice of suspension and disallowance. Correct. 475,000 pesos ang ginasta nitong si Sara Duterte kada oras. Isipin natin kung gaano karaming pera yun, ha? Ang minimum wage sa Metro Manila is around 187,000 pesos per year. Per year. So, triplehin mo halos yun. Triple na gastos na supposedly sufficient para sa isang pamilya, yaan ang ginasta ni Sara Duterte sa loob ng isang oras. Kada oras, nagpapamudmod ng sweldo ng 3 pamilya, kada oras ng panahon ng Pasko. So, yun, hindi po aksidente yun. The reason why, Sara, the reason why namimudmod ng ganito karaming pera nung Pasko is because the confidential funds was used for patronage politics. No? Ang ibig sabihin niyan, bumibili ng mga loyalty ng mga panahon ng Pasko, pinamimigay sa kanyang mga supporters ng panahon ng Pasko, at kailangan nagmamadali, Kasi, kumakaripas, bakit kamo? para bang marathon, para bang sprint, no? Na talagang contest. Nagkandarapa na. Parang Iba si to ba Bato de yan? la Rosa, no? Na gumasta na sobrang bilis. Bakit kamo? Bakit kamo? Kasi, pag hindi nila naubos ng Disyembre, pabalik ang lahat ng mga perang ito sa National Treasury. Kailangan ubusin sa lalong madaling panahon. Di ba? Di bali nang bahala na si Batman kung paano ang liquidation niyan, basta ipamudmod at ubusin. Obosin! Obosin. Ang pera ng taong bayan. Obosin! Di ba? Ang pinaghirapan na mga taxes, no? And then, pagkatapos, kala nila, wala magche-check sa kanila. Pinamudbod na, pinamudbod. Tanong sila ngayon, paano po namin i-liquidate? Iba sa national Di ba? Nasanay sila doon sa Davao Paano po namin ipapaliquidate? Sabi, i-liquidate yun ng maayos. Di ba? Huwag ka na mag-issue ng notice. Di ba sabi ni, nung kanong witness, huwag na raw siya mag-issue ng audit observations bago yung notice of suspension and bago yung notice of disallowance. Matigas yung COA National. Nag-issue ng notice of, ng observation, audit observation. Pagkatapos mag-issue ng audit observation, sabi na, naku, seryoso ito Doon, sinumite yung mga dokumento afterwards, which is an afterthought. Ang nakakainis dyan, marami doon sa mga dokumento na iyon shows na ginastos pala yung pera bago pa makuha yung confidential funds. Sumilit ka po, no? In other words, meron doon mga pinabudbud muna yung mga pera, kung ano naman ang kalokohan na mga pinagagawa sa pera ng taong bayan, i-reimburse mo na lang. So, hindi mo nga sure kung may release yung pera sa'yo, bakit ka gumagastos, no? Reimbursement ang peg, no? At the same time, kung wala, ibig sabihin, the Office of the Vice President, the Department of Education Secretary was living beyond her means, beyond the nation's means, at sakali umaasa na lang na bibigyan talaga siya ng confidential funds. Huli na, bago siguro sa akin lang, bago kayo, kung meron pa kayong gustong sabihin, no? I just also wanna call out the legislative and the executive, including President Bongbong Marcos. Di ba? Because we have to call a spade a spade. Bakit nag-release ng confidential funds sa Office of the Vice President and Secretary of Education to begin with, kahit wala yan sa mandato? At kahit na nirelease yan, by the way, by the President, tamang point ni Attorney Kapunan, hindi ibig sabihin, hindi mo na ililiquidate na maayos, Oo. Dahil hindi kayo reyna at hari. So I think there was a mistake there to begin with, no? Kung bakit din sila nag-release ng confidential funds, hindi naman yan mandato ng mga ahensyang ito. Ako nagtataka, Dino, kung inabunuhan nila yung pera, yung paggastos ng confidential funds, either nilabas nila galing sa sarili nilang bulsa, which ang tanong ko, saan mo kinuha yun? Zero ang cash mo sa salin. Zero ang cash mo. Zero ang cash mo sa salin. O pangalawa, di pagpalagay natin na hindi galing sa kanya, nakakapagtaka sa akin, baka galing sa kabilang budget. Hindi ba malversation yun? Pag ginamit mo yung pera ng, kung galing yan sa pondo ng bayan, o may pera kang nakaitaya sa isang programa, tapos ginamit mo sa ibang programa, pwede ba yun? Technical malversation na naman talaga ito. Alam mo kung bakit? Tanong ba sa akin kung bakit? Bakit technical malversation yan? Bakit po? Bakit pag gusto ko yung ganun ngayon? Prof. Dino? Ano ba meron sa akin? Prof. De Leon? Kompleto ba ang tulog mo? Sa pangalan. Tanong niyo sa akin Isa ba? kung bakit? Bakit? Very good. Okay na.
Okay na. Ano yung sagot? Technical malversation yan kasi supposedly ginagamit ang confidential funds for security operations. Bakit bumili ka ng napakaraming mga gamot? Na walang resibo. Na walang resibo. Acknowledgement lang. Bakit ka bumibili ng computer? Bakit ka bumibili ng monoblock chairs? Supposedly, hindi mo naman yan discretion. Dapat yung mga yan, tinatawag natin line items kasi dapat pinagdedebatihan yan sa legislative kung ilang gamot. Bakit yan ang gamot na bibilihin? Batay sa datos yan, ba talaga mga sakit na kailangan ng mga Pilipino? Ba't sa butika na to? Sa butika na to. Ba't kailangan mo ng monoblock chairs? Last year, binigyan ka na ng mga monoblock chairs. Saan napunta yung mga monoblock chairs Yung na yun? laptop, alam Last ko. time, yung laptop, bakit mo pinambabato? Ayun. Sorry. Diba? Ibig sabihin, ginagawa mo ba ito patumbang preso? Bakit nasa na yung mga laptop mo dati? Diba? So, yan yung mga pinagdedebatihan dyan. Yan nga ang primary task ng legislature. Yan ang pinaka-importante. Single most important law that the legislative branch passes every year. Yeah. Tapos, isi-circumvent mo yon. Kaya nga, pagka kunyari, sabi, this is for disaster response. Ginamit mo panggawa ng eskwelahan. Ibig sabihin ba nun, ginamit ko naman panggawa ng eskwelahan, okay na yan. Hindi ganoon. Hindi okay yon kasi you are circumventing what is stated in the law. Diba? Ibig sabihin, sinisuplant mo yung power ng legislative na hindi mo domain. Kaya ang tawag po dyan sa batas, technical malversation. May kulong ba yon? Meron. So, ibig sabihin, kung hindi mo ginamit ito for confidential operations, ginamit mo para dun sa mga, sa pagbili ng mga gamot, technical malversation yon. Except na lang, kung yung 1,600 na pinagbilihan mo ng information, tinalo mo pa ang NBI na 25 million lamang ang budget every year doon sa confidential funds nila, tinalo mo pa ang Philippine Coast Guard na nakikipagdigma sa West Philippine Sea na 10 million lang for us time, yung kanilang budget. Ikaw, 612.5 million, no? Except na lang yung lahat ng pinagbilihan mo ng information, lahat may ubo, lahat may sipon, lahat nilalagnat, lahat may pulmonya, lahat kailangan ng antibiotic. Ay nako, anong klaseng security operations ang meron tayo kung lahat na ba natin, operatives natin, may pulmonya, may sibon, may lagnat. Baka naman kasi ang sinong nangyari. Ganito ang tanong ilang araw ka na may ubo, sino dyan yung magnanakaw? Sino na? Ito po yung information. Parang hirap. Hindi ko ma-imagine Baka mahawa tayo dito. No? Hindi ko talaga ma-imagine kung bakit bakit gamot sa ubo sipon ang gusto nitong mga operatiba natin. I really cannot imagine. No? Ibig sabihin, ginagawa mo naman pong bobo yung sambayan ng Pilipino. Ang ating mga COA auditors, na karir po nila na tingnan yung mga ganyang kahibangan at kalokohan. So ngayon po, dati po kasi siguro napipilitang pikit mata na lang katulad ng sheriff sa Davao na hindi na lang kayo dinemanda, malamang dahil sa takot, yun ang rason kung bakit pinababayaan na lang nila. Pero wag nyo naman pong gawing tanga at land ng mga duwag ang mga Pilipino. Dahil meron po talaga lagi, titingnan kayo sa mata at sasabihin, hindi na tama ang inyong ginagawa. Kaya saludo din sa ating Commission on Audit, no, sa Yeah. paninindigan. Hindi rin basta-basta ang kanilang binangga dito. I can only imagine yung amount ng pressure, no, na hinaharap ng mga COA auditors na to, na ginagawa na to Especially araw-araw. So saludo po kami sa inyo. At paalala lang din po sa mga senator judges na huwag niyo naman po bastusin yung mga kapwa niyo kawani. Sila po ginagawa lang kanilang mga trabaho. At kung bastusin po natin sila, para naman po una, hindi kayo senador, at pangalawa, hindi naman po kayo hukom, no? Pagka nainis po kami sa inyo, pauubuhan namin kayo sa mga operatiba ni Sara Duterte para mahawa kayo. Okay? Abangan sa aming pagbabalik. Alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating roleta at bakit sila ang naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa With Due Respect! Wala na kami ubo. Ayan. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Muli, ako po si Atty. De Leon, ang yaman na kulay. At syempre, salamat po sa aming 2,100 viewers sa YouTube live stream. Marhay na hapon po sa ating mga kapwa Oragon. Ako naman po si Cheska Persia. Para sa mga OMA at mga kapwa kong siyang stan, ako naman po si Carlo Lang. Magandang hapon sa inyo. Excited na kayo. Malaman kung sino ang ikutan ng ating roleta tulad ng dati nang never na nasunod ng quick comment sa matatapatan ng ating
ating mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang ating Magic Ruleta! Ayaw niyo ba yung It's time! Maikutin ang Magic Ruleta! natin? Meron tayong bitaw. Boss Carlo. Sige na, sabihin mo yung stand na ka ulit, go ruleta ka na. Oh, sige, go ruleta. Yung mga awin, yung mga oma natin ha, tsaka yung mga kasama natin. Pinakauna sa ating Okay. ruleta ay si Pastor Apollo Kibuloy. Kamakailan ay hiningi ng extradition. Sinimulan na ng Amerika ang proseso ng pag-extradite dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sige nga, sabihan mo nga, Kibuloy, stop. Stop. Sabihin mo nga doon sa request. Sige nga. Pero God's appointed Appointed son of God. Yan, di ba? Kaya nga Ayan, kung oh. sinabi niyang stop, sana mapigilan niya yung United States Department of Justice, no, para i-request itong kanyang extradition for violation of Mahaba, may human trafficking. may human involved. trafficking, Trafficking for racketeering, di Tapos ba? may konting may immigration violation din yata kasi parang nag-commit pa ng immigration fraud, something to that effect. Ako natutuwa naman no na yung justice system natin. Ito nga po yung sinasabi ko no. Hindi naman kasi ito na parang it works in the other, it doesn't work the other, no. Lalong-lalo na hindi naman ito crimes against humanity, no. Sa aking palagay, there is wisdom to trying itong si Kibuloy dito sa Pilipinas, no. Okay naman sa akin 'yan. Pero afterwards pagka-try, 'di ba? And makonvict siya dito, extradite. Para So, matry and convict din siya doon with the his condition, crimes. pwede kasi yan with the condition na isa-serve niya rin dito yung kanyang sentence. No? Pero sa akin kasi, dahil na-violate niya yung batas ng ibang bansa na kasama sa Community of Nations, he also has to face justice there. In the same manner, na pag merong tayong mga kawatan doon, i-request din naman natin extradition eh. Pero kung may hinaharap silang kaso doon, kailangan harapin rin nila yun. Tapos pupunta sila dito para harapin rin ito. In other words, hindi ito na naman yung mga peking nationalistic na bakit Sabihin na na naman naman, dinadala sa foreign iba. court na naman Foreign daw ang court na naman. uusig, Oo. ganyan. Pero dapat mausig rin dito itong si Kibuloy because right now, as it goes, mukha namang nag-work ang justice system and willing and able insofar as Kibuloy is concerned. In the case of Duterte, our justice system, given all data, wala nga ng isang kaso, unwilling and unable to try. Unwilling and unable to try, tsaka wala tayo talagang expertise, never nangyari na nagkaroon tayo ng trial pagdating sa crimes against humanity, hindi talaga kaya. Pero ito kasi iba eh. And the beses naman na kaya natin. At saka malinaw na may aligasyon na ang krimen ay ginawa sa ibang jurisdiction. 'Di ba? Kasi yun yung iniba ng complexion ng kaso nito na sasabihin nga na naman na trial ng ibang korte. Napunta yan sa poder ng ibang korte dahil ang krimen ay ginawa sa ibang bansa. Kaya nagkakaroon ng extradition na ginaganap. So hindi siya international court, ay talagang korte siya ng ibang bansa kung saan allegedly ginawa ang krimen. Kaya nga may extradition kasi nire-respeto nila ang ating sariling system. Kumbaga nire-request. It is a request Oo. subject to the approval of the sovereign people, 'di ba? Sovereign Filipino people, their institutions and their duly elected officials and lahat ng mga opisina na may kayang i-grant itong request. Tandaan lang natin na itong extradition nito ay siguro pagbibigay din ng lakas ng loob sa mga individual na naging biktima nitong ni Pastor Kibuloy. Na kasi bawat kaso na sinampa, may at least isang tao na nabiktima ng trafficking, 'di ba? Naging biktima ni Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, mabuti naman nakakahabol ng hustisya sa nasirang pastor. Sa akin talaga, he's a threat to the Filipino and American people, especially sa mga bata, sa mga kababaihan. And at the same time po, mahiya ka naman na Kibuloy for saying that you are the appointed son of God. Sa mga naniniwala pa po sa kanya, hindi po talaga ang Diyos ang pinaglilingkuran niya. Kaya mag-isip-isip na po kayo. Pero huling-huli lang gusto ko lang sabihin na makapangyarihan pa rin tong si Kibuloy. Makapangyarihan, influential pa lang. Sa aking palagay, hindi aksidente nung siya ay kinuha, biglang nagpa-appoint na administrator. Sino? Si Rodrigo Duterte. Anong ibig sabihin nun? Bakit delikado, no? Ibig sabihin, there is a huge possibility na talagang pera ng mga Duterte itong
mga assets ha nitong si Masaya naman nun, Kibuloy. tax-free pa. Oh, yan ang isang anggulo na tinitingnan na pera talaga ng mga Duterte, itong si Kibuloy, yung mga pera at assets ni Kibuloy, yung mga private jet niya, yung napakalaking lupain niya doon sa may Mount Apo, no? And doon talaga ang taguan ng mga pera, dito yung laundering ng mga pera all throughout the years. Magkaalyado talaga yung dalawang yan. So tingnan natin yung anggulo na yan. Okay, sige, tingnan natin kung sino pang nasa ruleta. Go, ruleta! Go, Roleta! Ayan, ayan. Oh. Sino yan? Ito si Attorney Lorna Kapunan na Yes. recently ay siyang parang nakapokus ngayon sa pahagi ng prosekusyon, no? Yes. Yun, siya ang nagsabi, witty, sobrang witty ni Attorney Kapunan, no? Parang di siya nalulusutan ng Quick on kabilang your feet. kampo. Cheska, as a first-year law student, Oh, yun! can you give me the case of? Joke lang! Ayoko po. Baka nanonood yung mga professor ko. Hay. Anong masasabi at obserbasyon mo dito sa performance na mula? Hindi na yung makeup. Actually, Okay. Attorney Dino, that's why I keep getting myself updated sa impeachment trial because I could learn a lot of things, especially nga sa mga experts and legal luminaries like Attorney Lorna Kapunan. And natutuwa ako, she's very quick on her feet, no? Na halos lahat ng pagsagot sa kanya ng depensa, meron din siyang pagsagot. At the same time, alam niya kung ano po yung dapat sasabihin sa impeachment court and presiding judge. Beyond that, ayoko magsalita. Ikaw na, Attorney. Nahihiya ako. Alam mo, Nahihiya student ako noong panahon ng Corona impeachment trial. In fact, Hindi lang Estrada impeachment trial. ginagalit ko. Nagagalit na siya. Okay, so yung Corona impeachment trial, ginagalit ako na wala tuloy ako eh. Law student ka. Law student ka. Law Nung student Corona ka. impeachment trial. And then we came up, I was a chairperson, I was chairperson of the Association of Law Students of the Philippines in NCR. And then we came out with a statement, no, saying kung anong tingin namin talaga doon sa impeachment trial. No? So napaka-importante sa mga law students, at hindi lang sa mga law students, sa mga lahat ng mga mag-aaral ng political science o ng mga social sciences na tingnan talaga at manmanan ito. Pero pagdating kay Attorney Lorna Kapunan, saludo ko kasi nakakatuwa dahil malinaw ang kanyang mga naratibo, Yeah. malinaw ang kanyang pagkikwento, and nakakatuwa, no? Meron siyang yung sinabi na ano ba 'yon, yung fruit salad, Fruit di ba? salad. Ang dilim. Ang dilim, kaya pala hindi ko makita, no? And yan yung sinasabi ko na in the practice of law, seniority matters. Yeah. Seniority matters kasi there are things that she can say na ordinary lawyers just cannot. And then nung faced with way younger litigator, although mas senior pa nga sa akin yan yung sa defense counsel natin by 1 or 2 years, no? Makikita natin na meron talagang tinatawag nating sophistication in the practice of law. Meron talagang experience, and kitang-kita natin yan kay Attorney Lorna Kapunan. So Attorney Lorna Kapunan, saludo po kami sa inyo. Ipagpatuloy ninyo po ang magandang pag-aabogado para sa tama at para sa katotohanan. Tsaka sana po, nakanood na po kayo ng Odyssey. Natuloy po yun yung At panonood. Spider-Man. Sige po, go Roleta! Go, Rolanda! Uy, may pares nawawala tayo ng mag-inang Loren at ang anak niyang si Leandro Leviste. Balita ko, hindi na raw babalik Narabitaan nyo ba yun? Talaga? May bali-balita nga, pero ang official statement ng Bureau of Immigration, kaya hindi na nila pinigil ang paglabas sa bansa nitong dalawang mag-ina. Yung sabi nga nila, magkaibang flight daw. Yung isa left at dawn, yung isa left at the evening, pero they cannot share the details as to where they went. Kasi nga, wala naman silang pending Cases. Oo, wala naman silang derogatory records, yun yung kanilang Tsaka word. wala pa, parang Although di ba, may pending ipafile case pa daw rin sa ombudsman. Sa ombudsman. Ombudsman pa lang yun Pero dapat kasi nang hingi ng precautionary hold departure order para sana pigilan. Pero wala pa, no? Sa ombudsman pa lang, siguro naisip rin nila na hindi pa kailangan. Ang sipag-sipag nitong si Leandro Leviste. Pero ano sabi ni Bato, di ba? Flight is a sign of guilt. Flight is an indication. Indication. Flight di ba sabi ni Bato? Indication of guilt? Oo. Asan ka ngayon? Hindi, di ba sabi ni Leviste,
ang sipag-sipag niyan eh. Sabi niya, nabobore na ako, bakit merong break tapos pinasasweldohan kami? Diba? Ginagawa niya na namang issue yung break ng mga legislators who are supposed to be in their constituencies during that break. Para makapag-information gathering, makita ang sentimiento, hindi sila stuck sa batasang pambansa o sa House of Representatives, sa Congress. Lumulubog talaga dapat. Oo, lumulubog dapat doon sa mga ground, doon sa mga constituencies nila. Pero itong si Leandro Lebiste, tingin niya, kailangan ang trabaho lang ng congressman, puro nandoon sa batasang pambansa, doon sa opisina nila, at saka doon sa plenaryo. Hindi Okay, ganun pero ang tama, nag-ano naman, nagbabasketball nga dati. Nakita ko yung video, nagpi-free throw eh. Oo, Hindi lang free na-shoot. throw. Lumulubog. Hindi lang na-shoot. Saka nakita ko nga yung video na nagbibigay ng 500, 500, oo, diba? 500. Kaya nga- Ganun yung paglubog niya. kaya- Bigay 500, bigay 500, Kaya bigay nga, ano 500. yung sasabihin na Oo. hindi siya nagpupunta sa community? Correct. Nagbabasketball at Oo. nagpapamudmod. At ngayon nga, kahit nasa ibang bansa siya, magpapa-concert siya sa kanyang lugar, sa Oo. Batangas. Oo, talaga nga. Paalala lang natin sa taong bayan, no? Kasi baka ngayon lang, lalo na sa Metro Manila, ngayon lang ulit umaaraw kapraso. Eh, di ba kaya nga po, hinahunting itong si Leandro Lebiste ngayon dahil dun sa 24 billion na penalty na ihinahain ng DOE dahil dun sa franchise na hindi nila na-deliver. Yeah. Last yun nga ulit naglabi nung nakaupo pa sa Kongreso, yung nanay niyang si Senator The mom. Lauren Legarda. Racketeering, no? Racketeering, kaya po mataas ang presyo ng ating mga kuryente. Alalahanin niyo po ang muka, pagbumuka. Sabihin niyo na kung ano yung pagbumuka at pangalan na Leandro Lebiste. Sa pagbumukang pong yan po ang rason kung bakit ang taas ng kuryente. Kasi sinira po nila, o isa sa mga rason, sinira po nila ang energy mix. Yeah. Ibig sabihin, gusto ko lang po sabihin, ang energy mix, yung Department of Energy, tinitingnan po nila kung saan manggagaling ang ating mga sources of energy at kuryente. Pwedeng geothermal, pwedeng windmill, pwedeng solar, pwedeng coal, ordinary power plants, no? At sa energy mix po, sinabi nila, itong porsyento na ito ay solar. At itong porsyento na solar, ia-award namin sa inyo. Pero hindi nag-deliver kahit na anong kuryente itong si Leandro Lebiste. Gusto ko lang sabihin, balik tayo kay Lauren. Ren, naawa ko kay Lauren ng konti. Bakit nga? Bakit? Bakit? O, yan. Bakit? Kailangan. Bakit? Very good! Oo. Itong si Lauren, ha? Bakit? Bakit? Hindi, kasi di ba parang ang sumira sa lahat ng legasiya mo sa pagkahaba-haba mo sa public service, yung sarili mong anak. Yung sarili mong anak, yung ginawa mo para sa sarili mong anak, tapos dahil sa kabalbalan ng anak mo na niracket ang kuryente ng taong bayan at 22 years old, kumita ng 34 billion. 22 years old pa lang siya. Sabi ko nga lahat ng 22 years old sa balat ng lupa ng Pilipinas, baka pag nag-ambag-ambag ng sweldo nila, hindi isang taon, di aabot Kahit i-times 10 ng mo pa. 34 billion, kahit times 10 mo pa. Grabe. Alam nyo ba kung magkano ang entry level wage ng mga matataas ang pinag-aralan, kahit na yung pinakamataas ang pinag-aralan sa Pilipinas? Kahit Hindi summa cum laude aabot pa ng yan. ganyan. Hirap na hirap tayo nagbabanat ng buto. Araw-araw. Tapos may isang nepo baby na katulad ni Leandro Lebiste na nakinabang, ni-racket ang mga kontrata sa Pilipinas, kabilang na dyan ang kuryente, nilaro lahat, tapos kumita ng 34 billion na ganun-ganun na lang. Tapos bilyonaryo na ako, akala mo kung sino ako Self-made mag-aasta billionaire dito. daw. Ang sinasabi mo, self-made ka, pero sa totoo lang, nepo baby ka. Kung hindi naman sa koneksyon ng mga magulang mo at ng pamilya mo, hindi mo naman makukuha yan. Dahil wala ka namang record sa solar energy ng mga panahon na yon at 22 years old. Yung iba nga, kahit may record sa solar energy ng pagkagaling-galing, hindi nila nabag yung kontrata na yan. Diba? So, niracket ninyo, 'di ba? Ang kuryente ng taong bayan, tapos ang ultimately ang sisira sa iyo yung anak mo. So ang tawag ko diyan karma siguro 'di ba? Marunong talaga ang tadhana. At pagka nilaro mo, binaboy mo, 'di ba? Ang sambayan ng Pilipino, babalik rin naman sa iyan. So all the legacy dati kasi Solid Waste Management Act, pinaka-prolific Lunti na ang legislator Pilipinas, yan, 'di ba? lunti ang Pilipinas, number 1 lagi yan sa Senado. Ngayon, I don't think magna-number 1 ka pa, Lauren Legarda, at ang sumira niyan, sarili mo at ang sarili mong anak. Pero maisingit ko lang, attorney, bago yung next natin, Roleta. Baka may one goal talaga yung pamilya nila. Na gusto ata nila lahat makulong. Kasi yung tatay ni Leandro Lebiste, si Tony Lebiste, di ba, was convicted of homicide before at makulong na rin siya. Ah, ganun. So ito naman, yung asawa, hindi pala asawa, si Lauren Legarda at yung anak niya, baka makulong. Pero may potential mabait, makulong. yung anak. O yung anak na nag-disown. Pero baka yun yung kanilang goal talaga. Lahat sila gusto makaranas behind bars. Oh, strong words. Sorry po. Okay, panamangin lang natin ay bring them home. Bring them home. Bring them home. Bring them Okay. home. Go, Roleta! Meron
pa irresponsible yun, di ba? Ongoing ang session. Diba? O isa pang irresponsable. Oo. Ongoing ang session. Diba? Oo. Senator Alan Peter Cayetano. na Bakit mas- yata na pala absent ngayon? Mas marami pa tong live kesa na daluhang mga hearing yata o na ipadalang komite. Minority leader siya, di ba? Minority Mainit leader. ngayon usapin kasi parang hindi pa makausad ang Senado sa kanilang trabaho dahil parang kulang pa ng mga miyembro yung mga ng minority. Baka nagpapatina ng balbas. Baka. Yun yung Puti yan dati, di ba? Oo. Tapos naging itim eh, no? Ibang klase, di ba? Oh, pero absent, tapos Magla-live. magla-live selling, mas importante pa. Pero alam mo it looks like a lot of people are supporting Alan Peter Cayetano's doing live, no? So, siguro kailangan natin mag-live lahat. Araw-araw, Facebook Live kausapin na din natin ang taong tayo. bayan. Baka naman yun yung nag-work. Kasi indicators show na mataas siya even in the re-election ng Senate. Pagkatapos siya na magbaril-barilan, babuyin ang institusyon ng Senado, no, magdadadrama-drama dyan, walang naipasa na kahit na isang batas nung siya ang Senate President, walang resolusyon, 25 million a day. Ito naman, a day. Ang ginagastos natin sa Senado nang walang ginawa ko hindi magdadrama, sama mo yung kapatid, yung kapatid niya sana baka mamaya yung kapatid niyang sabi wag raw magdadrama, 'di ba? Doon, no, yan yung mga natin yung mga Cayetano talaga, no. Pero ultimately sa aking palagay lang pagkadaldal andyan si Alan Peter. Pag tunay na trabaho, hindi ako sigurado. Yun na nga, sinita sila ni Senator Raffy Tulfo na ba't mo hino-hostage yung mga members mo na minority kaya hindi pa makapag-work yung mga committees. Ngayon naman, sumagot sa kanya si Senator Pia Cayetano. Sabi niya, Senator Raffy Tulfo, bakit mo naman sinasabi yan dito sa floor? In my history of being a senator, that's not how we handle things. Sabi pa niya, you can talk to me because I'm her sister. Sa isip-isip ko, bakit kailangan dumaan sa'yo bilang her sister? Hindi ba may sarili kayong agency, dalawa, pares kayong senador and you're both adults? Ba't kailangan dumaan sa ate pa? Ano to, parang ginawa nyo na ng talagang family playground yung Senado. Oo, paalala lang natin na dapat mag-uusap kayo through the plenary. Yun nga yung official channel. Hindi po family reunion. Talagang medyo sanay yata yung ilang mga politiko natin na behind the scenes lagi yung mga negosasyon, away from transparency at malayo sa tenga at paningin ng mga sambayan ng Pilipinas. Saka hindi tayo ganyan sa Senado, hindi tayo ganyan nagdadrama-drama. Di ba? Ubusin ko lang yung tawa ko, sabi niya. Sabi niya. Ubusin ko lang yung Ubusin yung tawa tawa. ko, parang ka sa salamin. Sabi ni Raffy Tulfo. Di ba? Ito yung sinasabi ko kanina. Di ba? Si Raffy can engage in a tit for tat with them. Ubusin ko lang yung tawa ko, parang ka sa salamin. Di ba? Hinihingal-hingal ka kahit taga-Hyrox ka. Di ba? Sinasabi mo, bakit hindi niyo ako kinamusta? Di ba? Grabe eh. Tapos sinabi niyo, nagpapatayan na po dito sa Senado, do your job, Matibag. Di ba? Drama-drama, baril-barilan pala. Di ba? So, sa akin, kung meron pong ginagawang drama, lahat ng Senate flicks, inotor po yan ng kapatid mo na ikaw po ang best supporting actress. Senator Pia Cayetano, kailangan kung meron talagang award, mas marami pang nanonood sa inyo kaysa sa Filipino cinema noong mga panahon na yan. Di ba? So ginagawa, kala mo ba artista ka? Di ba? Hindi Isa ka pwede pang, lang. Supportahan na lang natin pag-artista niya. Mag-resign na lang siya bilang senador. okay lang, okay lang sa akin. Pero isa ka pang nepo baby ha? Tandaan mo, Pia Cayetano, kung hindi ka anak ni Renato Cayetano, duda ako na nandiyan ka sa Senado, no? So, hindi mo ito merit, no? Sa aking palagay, nakinabang ka diyan sa iyong apelyido, kayong dalawa, nitong si Alan Peter Cayetano, kailangan mapalitan na kayong dalawa sa lalong madaling panahon kasi sa totoo lang, pasensya na po, salot kayo sa public service. Basta ako, Idol Raffy Tulfo. Okay. Next, go Roleta! Ay, marami-rami to Oh. Oy! Ang Pero mga teka lang. Marites Ito boys. yung 18 Marites na naging 4 yung nag-recant. Recently, 5 na. 5 na. Ang nag-recant. Dagdag bawas gang. Anong sinabi ko noon? Anong sabi Ano mo? sinabi mo? Bakit Ano? Anong Kulang sinabi kayo sa mo? practice. Ating balikan. Anong sabi ko noon? Anong Ano? sabi mo? Ayan. Di ba sabi ko, nakita ko na to. Ano? Nakita ko na to na Ang galing natin. naggagawin nila yan, nag-iimbento yan, ganyan ang ginawa nila kay Laila de Lima, magre-recant yan. Ayan na, Diba? tama ka nga. Tama ka. Basta-basta ko, alam mo yung affidavit niyan, para sila nagsabayang bigkas eh. Iisa yung affidavit, pare-pareho na sinasabi. Nakita namin sabay-sabay. Di ba?
Di ba? Ganun eh. Nagsasabayang bigkas eh. Ang sarap i-cross-examine nito eh. Tapos ngayon, nag-recant na. At by the way ha, yung kaso namin, sa kanila, nag-issue na ng warrant of arrest. No? Sinong For aarestuhin? perjury. Ay, syempre, 18, tsaka si Baligod, di ba? Abogado. Oo, ang alam ko nga, nag-bail na yung iba at merong mga hindi nakapag-bail at aarestuhin na talaga yung mga yan. No? So, ang akin lang pinagtataka is, kung ganyan, may perjury, meron, ang determination yan is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, eh bakit ba pinaniniwalaan pa yan ng mga iba? Yeah. No? At lalong-lalong hindi na pwedeng gamitin yung testimonya niyan, mga yan, na dagdag bawas gang, imbento, sinungaling, may mga handler, na yung handlers nila nakakulong na rin. Eh, baka kaya wala na masyadong mga operasyon ngayon, parang nawala na yung kumukumpas. Wala na yung kumukumpas, wala na yung financier. Nakakulong eh. Di ba? Wala na yung financier eh. Yan ang sumusuporta dyan, di ba? Oh, so, sa aking palagay, no, dapat hindi na paniwalaan yan. Dapat hindi na nga binibigyan niya ng ng relevance kasi sinungaling, no? So, hindi rin pwedeng gamitin na ebidensya yan against other people sa aking palagay kasi mapupulyut lang yung ebidensya. So, kung gusto natin talagang tugisin yung mga supposedly nasa flood control projects, I would advise, with due respect again to our prosecutors, to refrain from using these testimonies because the moment that you use these testimonies, it will pollute everything, the evidence, at baka yan pa maging rason para ma-acquit sila, no? Dahil nga mga sinungaling yung mga yan. Nako. At dahil dyan, Go! Roleta! Akala ko tatanong naman kung ano eh. Bakit? Uy! Best friend mo. Ayan na nga, si Vice President Sara Duterte. Siyempre, bukod sa kanyang involvement sa impeachment trial, Attorney Dino Encarlo, I think kaya rin siya mainit sa balita ngayon dahil dun sa pag-attend niya, dun sa hearing ng kanyang kapatid na si Representative Pulong Duterte sa Davao because Anong of kaso? a grave threats case. Dahil I think noong 2025, no? Meron nga nagsampa ng reklamo sa kanya na pinagbubugbog siya, pinagmumura. Ito ba yung may CCTV pinasaktan. footage na... At may video na circulating online. Kitang-kita naman na talagang nangyari to. At besides that, kahit may grave threats case itong si Rep Pulong, parang si VP Sara din may grave threats case din. Aba, Tama ba? parang may pattern na. Yung mga Parang magkakapatid na Duterte, parang puro Yes, karahasan City yung Court. nasa isip. Imagine mo, no, may kutsilyo pa, di ba? Yung, Oo, ano ba yung CCTV may CCTV, no? Ano bang klaseng violent family na abusive, no? Nasisiga-siga. At ang maganda dito sa kaso ni Sara Duterte, na isang pa na sa korte, di ba? Yung grave threats, yung no? grave threats. Nag-aantay ako kung mag-i-issue ng warrant of arrest, no? I think it has always been a debate in the legal profession whether or not immune from suit ang vice president. Diba? Ang presidente, immune from suit yan. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng idemanda yan at Hanggat sa doktrina, hanggat nakaupo. Bakit? Kasi supposedly, pag nakaupo ka, at presidente ka as head of state and head of government, grabe ka, ang dami mong trabaho. Yeah. Busy ka. So hindi dapat talaga pwedeng maggambala ka ng mga hatid ka na lang natin ng hearing kasi left and right yung demanda mo. So that's the reason why. So it has a practical purpose and then also a principled purpose. Ang principled purpose is you cannot sue the sovereign. Sovereign pinakamataas eh, 'di ba? So hindi mo dapat mademanda yung sovereign para yung crown, yung king and queen, 'di ba? Hindi mo pwedeng mademanda 'yan, no? So yun yung principled reason and pragmatic reason. Ang question, hindi naman yung sovereign yung vice president. In fact, ang trabaho doon nag-aantay lang. Yeah. Hindi rin naman busy yan. Sa totoo lang. Kasi nga, wala namang mandato. Busy yan, manood ng concert. Oo. Gumastos ng confidential funds. Oo, mag-world tour. mag-world diba? World tour. Pero, tsaka mampeke ng mga resibo. Oo, yun na nga. Tsaka siguro magsabi sa ano niya. Makain sa oras yun, ha? Makain sa oras yun, di ba? Siguro magmamigay ng mga gamot sa mga ubo. Di ba? So, ano yun? O magsulat ng minsan ba isang kaibigan. Oo, Di ba? in-edit online. Di ba? Baka nga naman busy. Di ba? Pero yun nga. Dahil walang mandato yan. walang mandato. Supposedly pwede. Hindi niya nga alam yung Paksilik eh. baka busy na ngayon mag-review ng Paksilica, di ba? Ng Paksilica. So yan yung rason dyan. So it's gonna be a novel question of law.
that will finally be settled. Is the Vice President immune from suit? And I think this will come out in your bar exams. Para po sa mga nakikinig at nanonood, si Cheska po ay nag-aaral ng batas. Oh, Oy, first year pa lang. Sumabaybay ka na dyan, Cheska. Is, Madam Cheska, No. is the Vice President immune from suit? Joke lang. Ayun na nga, salamat Attorney Dino. Pero ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, nakita natin sa pamilyang Duterte, mula sa kanilang ama, mula sa kanyang babaeng anak at mga lalaking anak, lahat sila bayolente. Alam niyo, sa mga pamilya nating Pilipino, pinapalaki nating mababait, mabuti, relihiyoso, masunurin ng ating mga anak. So bakit tayo boboto sa 2028 ng isang kandidato na nakikita natin mapangahas at marahas? Yun lang po. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang iba't ibang issue at sagutan sa impeachment trial. Dito lang yan sa With due respect! Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang sagutan hinggil sa issue ng sinasabing misleading na pagtatanong sa cross-examination sa testigong si COA Auditor Sailin May Del Campo. Nagkasagutan sina Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer matapos pilitin ng depensa ang testigong sumagot lang ng yes or no at sabihin na pwede ang misleading questions. Yes, Attorney. At hello din sa ating 2,600 live viewers sa YouTube. Hello! Hello sa inyo. Namiss Salamat namin kayo. po. Iginiit ni Kapunan na bawal ang misleading questions sa cross-examination. Pero misulang inamin ni Ferrer na pinapayagan ng katulad na uri ng pagtatanong. Ilang beses pang nagkainitan ng dalawa kung saan sinabi ni Kapunan na gusto niyang paluin at bigyan ng leksyon si Ferrer. Naging issue rin ang Facebook post ni Private Prosecutor Armando Verhiliguta na hindi pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions. Kinastigo ng defense team ang komento pero nanindigan si Ligutan na hindi niya buburahin ang post, lalo't wala siyang pinangalanan. Bukas, maglalabas ang impeachment court ng patakaran hinggil sa inilalabas na komento ng magkabilang panig. Kaya naman, ang tanong ng bayan, tama bang magkaroon ng guidelines para sa mga abogado ng prosekusyon at depensa? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Oy, as the lawyer and the soon-to-be lawyer, baka unahan ko ng mga tanong. Dino, talaga bang bawal o pwede ang misleading questions pagdating sa cross-examination? Well, nakalagay yan explicitly sa Rule 132 no, ng Revised Rules of Court. Bawal ang misleading. Pwede mong i-lead. Sa cross-examination, bawal ang leading questions sa direct examinations kasi syempre parang kinukon sa tinuturuan mo. Pero yung prosecution, pwedeng i-lead. Diba? Ginawa mo ba to? Hindi mo ba to ginawa? Bakit mo to ito ba yung nangyari o ito hindi nangyari? Yeah. Pwede yan. Pero yung sasabihin mong, sinabi mo na nangyari, misleading. Diba? Sinabi mo na Yun ang nangyari, tapos hindi definition naman ng pala. misleading. Mislead mo yung facts eh. Mini-mislead mo eh. Diba? Pag sinabi mo, diba ito yung conclusion yan? Diba ito ba yan? Pwede yon. Pero pagka mini-mislead mo na hindi naman yung testimonya niya, misleading. Yeah. Nakuha ninyo. So, explicit yan na bawal, no? So, sa akin palagay naman, si Attorney Ferrer ay nag-misspeak. Misspeak. Baka misspeak or di ko sigurado kung akala niya allowed talaga yun. Sa akin palagay naman, hindi. No? Sa akin palagay naman, yan kasi ay fundamental difference sa rules of procedure. Napaka-fundamental yan. So much so na lahat ng abogado expected na alam yan. So ibig sabihin, sa aking palagay, hindi iyon ang meaning ni Attorney Ferrer. Baka nag-misspeak siya. No? Pero narinig kasi ng taong bayan eh. Yeah. Tama. Ng buong Pilipinas na sinabi ni Attorney Capunan, never mind that you are on cross. Misleading questions are not allowed. Hindi pwedeng hindi pwedeng absolute yung discretion mo as wide as possible precisely because explicit sa rules na hindi allowed ang misleading questions. Ang sabi niya, right after that statement, it is allowed.
Tama? Oo. Eh di syempre, favorite ko si attorney, LPK, Di sa likod, di ba yung... Oo nga, may reaction siya. Parang si attorney yun yung- Zamora. Attorney Zamora na para bagang siya ang konsensya ng taong bayan. Kung may reaction yung buong Yung itsura niya. Pilipinas, Ganun talaga siya. Bakit? Kasi sometimes naman, dahil tao lang naman po kami, yung mga something as ridiculous as that, hindi mo mapipigilan yung reaction mo kasi nga it's such a fundamental provision of the rules. No? So, I would give Attorney Ferrer the benefit of the doubt Right. na that's not what she meant. But the fact of the matter is, she said it, the Filipino people heard it, yung taong bayan malinaw na pagkasabing misleading questions are not allowed, sinabi mo, it is allowed. No? So, given na we all commit mistakes, and ikaw ay nag-misspeak, ang nagtataka naman ako, bakit kayo pa ang galit? Nung sinabi ng lahat, pati na Attorney Ligutan na, hindi yan allowed galit pa tong si Attorney Season, no? Yan. So, bakit ganun? Ang tawag ko dyan is gaslighting Di ba? Pwede ka mag-issue ng clarificatory statement na that's not what we meant. Right. Pero yung sinasabi lang ni Attorney Ligutan na hindi dapat allowed yan, tapos kayo pa ang galit, hindi ko naiintindihan yan. Ito lang rin kay Cheese Escudero, kay Presiding Officer Cheese Escudero. When such an aggressive action and gaslighting was done by the defense, and was pertaining explicitly to Attorney Ligutan, it is only but fair that you should have given Attorney Ligutan or the prosecution the chance to speak and to actually state for the record what really transpired, no? In the spirit of fair play. So, isa yan sa mga tingin ko unfair na ruling nitong si Cheese Escudero. Nag-aabang rin ako ng isa pang unfair ruling kung sakasakali kung ang ikakastigate dito ay prosecution. Yeah. Doon sa order niya supposedly sa Lunes. Bakit? Sino ba ang nagsabi? Tandaan natin yung sub judice rule, yung rules ng impeachment, ang pine-prevent supposedly na magsalita ng mga hindi fair comments. Fair comments are allowed, kahit na sino dito. And in fact, kaya nga televised live yan Yeah. Kaya nga may Tama. spokesperson sila kasi ito ay hindi strictly judicial. This is quasi-political and quasi-judicial. Ngayon, sana hindi lang one-sided, sabi nga ni Robin Padilla, yung pagpapagalit nitong si Cheese Escudero, lalong-lalo na yung depensa mismo at yung respondents mismo ang nagsabi na bending the law ang impeachment court. Diba? So, ibig sabihin, sana i-call out nitong si Cheese Escudero, si Sara Duterte mismo for actually attacking Di ba the integrity. contemptuous na yun? Contemptuous na yun. Attacking the impeachment court. Hindi naman ito gusto lang ng mga senador. This is a constitutional process and their mandate based on the Constitution. So sana malinaw doon sa order ni Cheese Escudero to also call the attention of the Vice President herself, and she shouldn't be speaking ill of the impeachment court because, after all, it is now a court. It is not just the Senate of the Philippines. It is now a court, and therefore you should respect the process. So kung hindi yan gagawin ni Cheese Escudero, sa aking palagay, it is an unfair order once again. So we're watching you, Cheese Escudero, Huwag ka sanang one-sided. Huwag ka sanang bias for the defense in this particular instance. And bakit pipigilan mo yung prosecution to retort back? I don't really understand. Kaya kami sa Bantay Senado nakatutok pa rin sa gawain ng magkabilang panig sa prosecution at depensa, lalo na sa presiding officer. Ngayon naman, basahin natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, magdidesisyon kami if we will either Take it or cleave it. We miss you, Cleave. Balik ka na. Take it or cleave it. O, ikaw na daw una. Tingnan natin First yung mga comment. comments. First comment natin, galing kay Talking Toshi Sports. For sure, ang tambalang Sara Aimee ay bababa. All caps sa survey as the elections come near. Abate, ako. Take it! Take it. Lalo na sa aking palagay kung mag-declare na itong si Vice President Leni Robredo. Okay, next Next comment naman from C. Malds. Thank you for deciding to continue the wage increase for your employees, Carlo. Yay! Mali ang preliminary injunction kasi tapos na ang desisyon ng wage board. Bakit nila haharangin? Take it or cleave it? Take it! Oo, usapan namin yan sa Maginawa Thank you, Food Carlo. Community na parang talagang
yung mga business owners na underrepresented talaga, na talagang nagbe-bear ng ganitong burden. Pero hanggat kayang gawin ng mga business owners ang dapat at patas, gagawin naman nila yun. Correct. Alright, Okay. next comment. Ako na pala, sabi ni Ruby Palatao 118. Sarap manood dito. Hello, Attorney Dino and co-hosts. Totally agree with you. Ang galing at very true ang analysis niyo po. Bagay na maging Yes! senador po kayo para sa Go! ikang-unlad ng bansa. Gusto ko lang linawin, ako po ba o si Dino? Kaya ka nakaka-7% eh. Take it or Kasi leave yun, it. eh. Take it. Alam niyo yung 7% ni Attorney Dino, papataas Ikaw, pa natin take yan. it or leave it. Leave it. Gusto mo magpresidente? Leave it. Bakit cleave it? Bakit Leave it. mo? Kasi siya yung bagay maging senador. Cleave. Si Clint. Ay, di dalawa na lang kayo. Pwede. Next Dino. po. Or, even if wala, si Arthur Bata 9736, even if wala si Cleve, I have grown to love the show and all the cast. Sabi sa'yo, may Wow. fans to eh. Kayo ang pag-asa ng bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Maski mahirap mahalin ang Pinas with officials na nakaupo. You give us hope, may magagawa pa. Take it or leave it. Naman. Gusto ko to. Take it. Take it. Thank you, Arthur. Take May it. pag-asa pa Leave talaga it. tayo. Leave it. Ay, Bakit leave it? Eh, ako masanay na wala si Clint. Meron Okay. tayong 1 week, 2 weeks ago. Nakarating na yung mag sa kanya. Congratulations. Hi, Ma'am Alma. Miss Alma Aranillo. Pirma ko po yung nasa taas, Ma'am Alma Aranillo. Congrats, Ito kung ma'am. pinapadala namin yung mga mags. Okay. Yan. So ngayon po meron tayong dalawang mapipili na winners. Sige, Yes. Attorney Dino Ako, boto ko na yung Arthur Bata. Na, Ako rin yung sasabihin Yes, ko si eh. Arthur Bata. Okay, Okay, oo. congratulations. Gusto ko rin yung kay C. Malds. Jackie. Oo. C. Malds, kahit na ikaw pinasasalamatan, Carlo, pero mabuti naman ang iyong ginawa. Sige Yes. na. Sige na nga. Okay, congratulations. Congratulations sa ating mga napili. Nako. Now, naalala namin sa Team Pinasenyo na talagang every week na lang, lagi may bangayan, may away, magkakabilang panig at ang gulo-gulo ng Pilipinas. Pero tandaan natin, isa lang ating bayan, dapat mahalin natin to. Pinapaalala namin sa inyo sa pamamagitan ng video na ito. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas tayo. At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. At nabitin ba kayo sa ating kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Diyos mabalos po. Sunod yung mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa 630, FMR Radio Stations at PRTV. Ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz. Tandaan, wala po itong personalan ha. Dito lang yan po sa With Due Respect! Belated happy birthday, Ina! Blessed Sunday! Belated happy birthday, Tinagaka. Dapat may ano ka ngayon eh. Richard!